Sa update sa patuloy na bombahan ng Israel kontra Iran, ang Israel ay nagsagawa ng malabuhawing atake sa Iran kung saan pinulbos nito ang mga base militar ng Iran Islamic Revolutionary Guard Corps at mga base ng Iran Paramilitary Forces kung saan daan-daang umanong militar ang tinodas ng Israel Air Force sa nasabing atake. Alamin ang buong detalye mamaya. Habang ang Iran naman ay nagsimula ng gumanti sa Amerika kung saan nagpakawala ito ng mga ballistic missiles upang wasakin ang military base ng Amerika na nasa Qatar, habang ang mga Patriot Interceptor naman ng Amerika ay kaagad na sinalag ang mga ballistic missiles ng Iran. May nakalusot naman kaya? Sa patuloy na bombahan ng Israel kontra Iran, abay matinding wave strike ang ipinaranas ng Israel sa Iran. Ayon sa IDF, 50 fighter jets nila ang nag-participate sa nasabing wave strike upang wasakin ang iba't ibang mga pasilidad sa iba't ibang bahagi ng Iran. Nang magsimulang lumipad ang mga fighter jets ng Israel patungo sa Iran, ay pinasadahan muna nito ang Lebanon kung saan 6 na bomba ang pinakawalan nito sa isang military sites ng Hezbollah malapit sa Litani River. Ito ay dahil sa banta ng Hezbollah na aatake umano uli ang natitira nilang puwersa. At nang dumating na ang mga Israeli Air Force sa Iran, ay kaagad umanong sinimulan ang matinding atake. Ayon sa IDF, kabilang umano sa kanilang inatake ay ang base ng Sayyid al-Shuhada Corps na isa umanong paramilitary forces ng rehimeng Khamenei. Inatake din ng Israel ang base ng Al-Bors Corps, isang paramilitary rin ng rehimeng Khamenei na sinasabing responsable sa pagpoprotekta sa ilang mga lungsod at lalawigan ng Tiran mula sa iba't ibang mga banta at pagpapanatili ng katatagan ng rehimen. Kasama sa winasak ng Israel ay ang Iranian Internal Security Forces o Iranian Police Headquarters na siya umanong nangangalap ng mga impormasyon, nagre-report ng mga sitwasyon sa syudad at nagmo-monitor ng mga foreign citizen na lumalabag. Wasak din ang Tar Ala Headquarters na sinasabing pinaka-main headquarters umano ng Iran Islamic Revolutionary Guard Corps. Wasak din sa atake ang Ministry of Energy ng Iran na pangunahing nagsusupply umano ng kuryente. Binomba din ng Israel ang isang malaking orasan sa syudad ng Iran kung saan makikita umano ang countdown kung kailan mabubura ang bansang Israel sa mundo. Ang nasabing nakadisplay na countdown ay itinayo umano noon pang 2017 at ang pagbura nila sa Israel ay sa 2040 naman. Bukod pa dyan ay tinargetin umano ng Israeli Air Force ang isang event-free zone, isa umanong kulungan na nagsisilbing pangunahing lugar para sa mga bilanggong politikal, mamamahayag, dual citizen, mga anti-Khamenei at foreign citizen na inaakusahan ng mga paglabag sa pang-iispiya at propaganda. Ang main gate lang umano ang tinamaan ng Israel na naglalayong tulungan ang mga binubugbog na mga bilanggo upang makatakas sana sa bilangguan. Ang pag-ataking yan sa event prison ay kaagad namang kinundina ng Amnesty International na isang human rights movement at sinabing ang sadyang pag-atake ng Israel sa mga sibilyang target ay ipinagbabawal sa ilalim ng international humanitarian law at maaaring ituring na isa umanong war crime. Ayon sa report ay daan-daan umanong mga sundalo ng Iran ang natodas sa nasabing wave strike ng Israel sa Iran. Kabilang umano dito si Abu Ali Khalil na isang personal bodyguard ni Hassan Nasrallah. Si Nasrallah ay pinuno ng grupong Hezbollah ngunit matagal na itong tinodas ng Israel sa isang airstrike. Nanawagan naman ang dating prinsipe ng Iran na si Pahlavi, ang pamilyang namumuno noon sa Iran bago patalsikin ang rehimeng Khamenei. Panawagan ito sa lahat ng militar ng Iran na talikuran umano ang rehimeng Khamenei at sumapi sa kanila dahil masasayang lamang umano ang kanilang buhay sa kasalukuyang rehimen. Kaya't may panahon pa umano para magdesisyon ang lahat ng nasa ilalim ng rehimeng Khamenei. To those of you who are loyal to the Iranian nation and not the Islamic Republic, there is a future for you in a democratic Iran. If you join the people now, the choice is yours to make.
For those patriotic members of our armed forces, the time is now to join the nation. If you do, I will make sure your service to Iran is not forgotten and is celebrated. Sakaling mapatalsik ang rehimeng Khamenei sa Iran ay posibleng si Pahlavi na ang uupo bilang leader ng Iran at kapag nangyari yon ay posibleng bumalik ang dating magkaalyadong Iran at Israel. Sa kabuuan ay 100 umanong bomba ang pinakawala ng Israel Air Force sa lahat ng mga base militar ng sundalo ni Khamenei at sinabi ng Israel na magpapatuloy ang kanilang atake hanggang mabura ang rehimeng Khamenei. Samantala, mukhang pinili na nga talaga ng Iran na tuluyang mawasak ang bansa nito dahil itunuloy na rin ito ang bantang gaganti sa Amerika kung saan kagabi lamang ay naglunsad ng atake ang Iran sa isang base militar ng Amerika sa Qatar. Kitang nagliliwanag ang himpapawid ng Qatar dahil sa labanan ng Iranian missiles kontra air defense system ng Amerika. Ang mga tao, imbis na magtago, ay kanya-kanyang bunot na mga cellphone at kumuha ng video. Ayon sa report, ang Iran ay gumamit umano ng 10 Qadir 1H ballistic missiles upang sirain ang base militar ng Amerika na nasa Qatar. Ngunit ang mga missiles na pinakawala ng Iran ay pinabagsak ng MIM-104 Patriot Interceptor ng Qatar. Walang casualties at walang injured sa nasabing atake ng Iran na kaagad namang kinundina ng Qatar, UAE, Bahrain at iba pang mga kalapit na bansa. Sinabi ng Qatar na may karapatan umano sila upang gumawa ng ganting atake dahil sa ginawa ng Iran. Ngunit ang Iran ay nagdeklara na ngayon ng ceasefire. Ayon yan sa post ni US President Donald Trump. Abangan ang buong detalye bukas.